Mabiyaya at patuloy na kasaganaan ng Diyos ang harinaway sumatin sa araw na ito at marami pong salamat sa Panginoon sa patuloy na kanyang pagbibigay ng patnubay po para po sa ating po mga buhay. Ang aking pong talata na napagbulayan ay ang Filipos 1:6 na binabanggit po ng sulat ni Pablo rito na siya po ay confident na magagawa ng Panginoon yung kanyang pinasimulan sa atin. Ito'y matatapos o magagawa niya to ng perfect, no, ng maayos po, no, na siyang nagpasimula po ng gawain ito sa buhay po natin. Ang ibig ko sabihin dito, no, na yung pong pagliligtas at pagbabago sa buhay natin ay nasimulan natin ng ito ay tayo po tumanggap sa Panginoon Kristo. Hindi po mababago ito sapagkat kung tayo po patuloy pong malapit sa Panginoon, ang Diyos po ay tapat naman tatapusin po yung work niya sa atin. At kaya naman ito ang pinakamagandang bagay na dapat nating maunawaan. Kaya kung mapapansin po ninyo, may mga talata po sa Old Testament time na ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako, yung pong tinatawag na plano niya, hindi tayo masasaktan at pagpapala niya tayo sa mga araw natin. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay isang confident na sinasabi po ng Biblia na talagang ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kadalasan po tayo lang po ang nagbabago, tayo lang po ang nagkakaroon po ng tinatawag na sistema na kung saan po inakala po natin na napapabayaan na tayo ng Diyos o kaya nakakalimot ba ang Diyos sa atin. Hindi po. Kadalasan ay tayo po ang talagang nakakalimot po sa Panginoon. Yung kanya pong pangakong ito ay tila minsan ay nagkakaroon tayo ng agam-agam. Pero tandaan po natin na hindi po nakasalalay po sa ganda ng takbo ng buhay po natin araw-araw. Nakasalalay po ito ang buhay po natin sa pananampalataya. Kaya naman kung may mga pagkakataon po sa buhay natin na nakakaranas po tayo ng mga bagay-bagay sa buhay na inakala natin na negatibo ito para po sa ating pananaw sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po sinungaling at hindi po siya napapako ang kanyang mga pangako. Kaya naman patuloy po tayong manangan lamang at patuloy po tayong gumawa ng mga bagay at patuloy nating hilingin sa Diyos yung kalakasan, patnubay sa araw-araw ng buhay natin. Sapagkat bagamat may mga pagkakataon na tayo nahihirapan, meron ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kasaganan ng buhay na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Mga kapatid, hindi lamang po tayo dapat na mag-concentrate po sa kabigatan ng buhay. Dahil kung mag-concentrate lamang po tayo sa kabigatan ng buhay, mas lalo tayong madadapa at mas lalo po tayo manghihina. Mag-concentrate po tayo na ang Diyos po sa kanyang pangako at tapat sapagkat hindi po kayang pasubalian na ang pangako ng Diyos ay talagang tunay at wala makakapantay po sa pangako iyan na binigay po sa atin ating Panginoon. Ating biyaya po ng Diyos na talagang patuloy. At siya po yung tinatawag na creator. Alam mo ba ninyo, ang pinaka bagay na dapat nating mapakahulugan po sa pagiging Diyos ng ating Ama ay yung po siya po ang creator. Wala nang ibang creator. Wala nang iba pong mga bagay na nagbigay ng pangako na tunay na makakapagbigay sa atin ng patuloy na ng katuwiran, kadakilaan po ng Diyos na ating po makakamtan. Salamat po at magandang araw.